For today's video, sasagutin lang natin yung katanungan. Actually, ilang beses ko na din itong na-encounter. Ito yung topic natin. Bigyan natin siya ng daan. Kasi ang sabi niya sa akin, I deserve to go to church kahit makasalanan ako. Meron din ako isang kaibigan na sabi niya, baka pag mag-church ako, masusunog lang ako doon dahil makasalanan akong tao. Ang dami kong ginagawang mali sa buhay. Ang dami kong kasalanang nagawa. I have this hidden sins na ako lang nakakaalam or malamang may mga taong nakakaalam. Why do I go to church? Parang feeling ko naman hindi ko deserve pumunta ng church. Natatakot sila na people were going to condemn, people were going to judge them. Parang ganon yung nagiging mindset. Sagutin natin sila in a biblical way. Luke chapter 5, verse 27 up to 32. Nung nakita ni Jesus yung isang tax collector na nandoon nakaupo sa tax booth, no? Ang pangalan niya ay si Levi. And then, sinabi niya, tinawag niya, sabi niya, come, follow me. Itong si Levi, alam niya na si Jesus yun. Sumunod siya, iniwan niya lahat. And kumbaga nag-held siya ng parang handaan doon sa bahay niya mismo. Siyempre, nung time na yon malamang maraming mga bisita, maraming mga tao na andaan doon, maraming mga tax collectors, maraming mga makasalanan. But then, here comes the teachers of the law and the Pharisees. Kine-question si Jesus. Sabi niya, bakit ka kumain? Kumbaga, bakit ka nakipaghalubilo diyan sa mga tax collectors na yan at sa mga taong makasalanan? Anong sagot ni Jesus sa kanila? Sabi niya, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Ang ibig sabihin lang ng Lord, hinahanap niya yung mga nawawalang tupa. Hinahanap niya yung mga taong mayroong mga nagawang kasalanan, mayroong mga nagawang pagkakamali sa buhay. Aware tayo na the Lord is close to the brokenhearted and crushed in spirit. Kumbaga, hindi nagkatawang tao si Lord, hindi siya pumunta sa sanlibutan na ito para lang makipaghalubilo doon sa mga holy, doon sa mga righteous, doon sa mga taong walang kasalanan. No. Ang number one na hinahanap ni Lord, yung mga taong nawawala, yung mga taong naliligaw ng landas, yung mga taong hindi nakakilala sa Kanya, yung mga taong hindi nalalaman kung ano yung katotohanan. So yun ngayon yung hinahanap ng Lord, yung mga naliligaw sa landas. So hindi ibig sabihin na porkit tayo, makasalanan tayo, hindi tayo deserve mag-church. Actually, that church is tayo yon tao. Meron lang tayong physical church upang doon tayo pupunta pag gusto nating mag-church, gusto nating sumamba. During Sundays, it would be the time na ang haba ng oras nating makikipag-usap tayo sa Lord. Mahaba yung ating panahon to praise and worship God. Mahaba yung ating panahon na makikipag-usap sa Kanya. So it doesn't mean na porke tayo ay makasalanan, porke ikaw ay mayroong ginawang kasalanan, porke ikaw ay mayroong mga hidden sins, hindi ka na deserve mag-church. Well, actually, misconception ng tao. Kasi ilang beses ko na din itong naririnig. Ang church ay para sa mga tao, sa lahat ng tao, walang pinipili. It's either holy, righteous, good, or whatever. Pero hindi ibig sabihin na ang taong mga makasalanan ay wala ng place para sa church. Kaya ang mga tao pumupunta sa church, it is because makasalanan tayo. Mayroon tayong mga ginagawang pagkakamali sa buhay. Meron tayong mga lapses sa Lord. Hindi ibig sabihin nag-church tayo, it is because we are perfect. No? Actually, walang perfect. Only God is perfect. Only God is holy. Only God is righteous. But God is reminding us. God is always telling us to live holy, to live a Christ-like life. Yun yung mga reminders ni Jesus sa atin, yung mga paalala ng Lord sa atin every day. No, that is why we have to go to church, we have to dig deeper sa kanyang mga salita, alamin natin yung mga katotohanan, and we have to listen to all the preachers, sa lahat ng mga
sa salita diyan about sa Lord, about sa kung ano ba talaga yung mga katotohanan na dapat nating gawin, especially that we people are sinners naman talaga. So, alisin natin sa mindset natin na hindi tayo deserve mag-church. Tayo ay makasalanan, tayo ay mahal ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na si ganito lang ang mamahalin ko kasi napakabuti nitong tao, wala itong ginagawang kasalanan. Wala kang mababasa doon na hindi mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Very clear na sinabi ng Lord, hindi yung walang sakit, hindi sila ang nangangailangan ng doktor. Yung mga may sakit, ang doktor ang kailangan nila upang sila ay magamot. Ang ibig lang sabihin na Lord na I have not come to seek the righteous. Hanapin ko yung mga mababuting tao. I am here because I want these people to be saved. It's not too late, habang may panahon pa. Ito yung pagkakataon na bigyan ko sila ng again a chance to repent. Kasi yun ang nais ng Lord eh. Ayaw ni Lord na mangyayari yung second coming ng Lord, mayroong maiiwan, mayroong mga makasalanan na hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga nagagawa. So if we are sinners, go to church, repent, kasi doon natin kasi maumpisahan yung transformation, yung pagbabago na gagawin sa atin ng Lord. If we are regularly attending church, umaattend tayo ng mga fellowship, mga gawain sa church, marami tayong maririnig about sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao. And unti-unti, no, everything has a season kasi. Merong season sa buhay natin na, okay, I'm living with this kind of life na makasalanan ako, but if you allow God to dwell in your life, if you allow God to work on your life, if you allow this Holy Spirit na mag-guide sa iyo upang magkaroon ka ng transformation, it will really happen. We cannot change ourselves on our own. No one, nobody can change the heart of the people except the Lord. So pag tayo lang, hindi natin talaga kaya yon. So we need the Lord, we need the guidance of the Holy Spirit. Alisin na natin sa isip at sa puso natin na porque ako ay may kasalanan, ako ay makasalanan, hindi ako mahal ni Lord, I don't deserve to go to church. No. And if you think there are people na, uy, bakit ka mo pupunta ka ng punta ng church, makasalanan ka pa rin naman, ganto, ang dami mo pa rin naman ganto, ganyan. Do not listen to them. We have to pray for these people na there were times na ginajudge tayo. There were times that lots of people are condemning us. Huwag natin silang pakinggan. Huwag nating pakinggan yung bulong ng sanlibutan. Listen to the voice, the whisper, the little voice of the Holy Spirit na siyang mag-guide sa'yo patungo sa buhay ng kabanalan, buhay ng kapayapaan. Your walk with Christ is yun ang buhay na napakasarap. Pag na-encounter mo kasi si Jesus, doon mo na masumpungan yung tunay na joy, tunay na kapayapaan, kasaganahan.